Simula nung tumuntong ako sa edad 30, hindi na ako naniwala na hindi naman dapat hinahanap ang pag-ibig. Dahil kusa itong dadating sa'yo. Dahil lalagpas na ang edad ko sa kalendaryo, pero tanging isang pangalan lang ang lalaking dumaan sa buhay ko. Si Lucas pa rin. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng
Dear Papa Van, isang mapagpalang araw sa iyo pati na rin lahat ng bumubuo ng Barangay LS. At sa mga kabarangay din natin na laging nakikinig sa inyo araw-araw. Hindi ako mahilig talaga makinig ng radyo noon pero nung malaman ko na meron palang ganitong klaseng programa sa radyo, ay doon lamang ako nagkaroon ng interes na makinig. Sa totoo lang ay ikaw ang paborito kong DJ. Talagang bumili pa ako ng Bluetooth speaker na may radyo para lang mapakinggan ko ang mga binabasa mong kwento. Hanggang sa nahikayat na rin akong magsulat sa inyo. Kaya nga kung mababasa mo ang sulat ko ay laking pasasalamat ko yun. Ang pangalan ko ay Trixie. Patricia talaga pero sa pagtagal ng panahon ay naging Tricia na lang. Hanggang sa naging Trixie na nga. Ang mga kaibigan ko ang nagpangalan sa akin yan. Para naman daw kahit sa pangalan man lang ay magmukha kong modern na tao. Matanda na ako, Papa. 45 years old na ako ngayon. At hindi pa ako nakaranas pumasok sa isang relasyon. May mga naka-MU naman ako at may mga nanligaw na din sa akin na talaga namang ang pupogi. Pero hindi ko sila nagawang sagutin dahil takot ako na malaman ng pamilya ko. Hindi rin kasi ako magaling magtago ng sikreto lalo na sa pagkakaroon ng manliligaw. Sobrang strikto nila sa akin. Paano ba naman kasi? Ako lang ang nag-iisang babae sa pamilya namin. Sa side ni Papa ay walang babaeng anak ang lolo't lola ko. At sa side naman ni Mama ay si Mama din lang ang anak na babae at muntikan pang maging tomboy. Mabuti na lang daw at nakilala niya si Papa. Para kasi sa kanila ay priority talaga ang pag-aaral dahil si Mama nga daw ay nakapag-asawa pa. Kahit pa tomboy-tomboy noon. Naalala ko tuloy nung college na ako at sinabi ko sa mga magulang ko na meron na akong manliligaw. Gusto nitong pumunta sa bahay para umakyat ng ligaw. Akala ko talaga ay papayag sila dahil magtatapos naman na ako ng pag-aaral. Pero hindi pa rin sila pumayag. Huwag niya na raw subukang maranasan niyang mahabol ng itak. Wala naman na akong magawa kapag si Papa na ang nagdesisyon. Mabait naman po ang parents ko. Makukulit din sila. Madalas ay nagpapatawa. Kaya naman casual lang talaga kung makipag-usap kaming magkakapatid sa kanila. Mukha lang talaga silang matatapang kung titingnan ng iba pero ang hindi nila alam ay isa sila sa napaka-supportive parents sa buong mundo. 3 kaming magkakapatid pero nagagawa pa rin nilang hatiin ang oras nila para sa aming 3. Kaya naman kapag may sinabi sila sa amin ay hindi talaga naming magawang sumuway. Maswerte lang dahil kahit abutin sila ng 40 years old, ay makakagawa pa rin sila ng sarili nilang pamilya. Basta makabingwit lang sila ng mga babaeng bata pa ang edad. Iniisip ko rin kasi noon, paano kung hindi ako makatagpo ng tulad ni Papa? Lalaking handa akong makasama hanggang pagtanda. Paano kung hindi ko kasing palad si Mama?
College pa lang ako pero yan na ang tumatakbo sa isip ko. Medyo naiinggit nga ako sa mga kwento ng mga classmates ko na parang nagpaparamihan sila ng mga naging nobyo. Tulad ng napag-usapan namin ni na mama at papa, binasted ko ang manliligaw ko na si Lucas. Pakiramdam ko noon ay para akong nakipaghiwalay sa boyfriend ko. Meron kasi talaga akong crush kay Lucas. Kaya nung niligawan niya ako ay talaga namang para akong laging lumulutang sa alapaap. Alam din yon ng mga kaibigan ko at mas kinikilig pa nga sila kaysa sa akin nung malaman nila yon. Pero nung malaman din nila na pinatigil ko na ito sa panliligaw, ay sobra ang inis nila sa akin. Pwede ko naman daw sana na isikreto na lang muna hanggang sa graduate kami. Hindi ko talaga kaya ang maglihim sa mga magulang ko. Sabi naman sa akin ni Lucas ay mag-aantay na lang siya hanggang graduate na kami. Kilig na kilig naman ang lola mo. Pero nagising ako sa katotohanan nung batukan ako ni Shell na classmate at kaibigan ko rin. Para daw akong tangang asang-asa sa wala. Ganun naman daw talaga ang mga sinasabi ng mga lalaki sa tuwing nababasted sila. At tama nga si Shell sa bagay na yon. Dahil nung sumunod lang na buwan ay binalita niya sa akin na taken na daw si Lucas. At yun ang unang beses na nasaktan ako ng lalaki. At ang mas masakit pa doon ay hindi ko naman naging nobyo ang lalaking yun. Hindi ko alam kung ano ba ang gustong iparating sa akin ni Shell sa mga sinabi niyang yun. Ilang beses ko na rin siyang nakitang umiyak dahil sa mga naging boyfriend niya at ako lagi ang crying shoulder niya. Sa totoo lang, gusto ko rin ma-experience ma-broken hearted at umiyak ng dahil doon. Yun kasi ang madalas kong makita sa kanila. Kaya naman nung makita ko si Lucas na may kahalikan ay pakiramdam ko broken hearted na talaga ako. Meron pa akong pakulong-kulong sa kwarto at kunwari walang ganang kumain. Pinilit ko pa ngang alalahanin yung mga nakakakilig moments naming dalawa para lang umiyak ako. Hindi ko alam kung may nakaka-relate ba sa akin sa ginagawa kong yun. O ako lang talaga ang may ganung klaseng karanasan. May feelings naman talaga ako para kay Lucas. Nakaramdam talaga ako ng kirot sa puso nung makita ko ang ginawa nila nung babaeng hindi ko kilala. Crush ko naman kasi talaga siya bago pa siya manligaw sa akin. At umasa talaga ako na mag-aantay siya hanggang sa graduate kaming dalawa. Pero mukhang tama nga si Shell. Sinabi niya ito dahil yun naman daw talaga ang sinasabi ng mga lalaki kapag nabasted sila ng nililigawan nilang babae. May ilang taon na rin akong nagtatrabaho at meron ng sariling ipon. Na-experience ko na rin pupunta sa Thailand para lang mag-unwind. Pero kahit pakiramdam ko ay meron na ako ng lahat ng gusto ko ay may kulang pa rin. Dahil yung huling taong nanligaw sa akin ay si Lucas pa. Pagkatapos ko kasing mag-aral ay nawalan na ako ng interes sa mga lalaki. Nag-focus ako sa trabaho at sinigurado ko na may babalik ko sa mga magulang ko ang lahat ng hirap at pagod nila para lang masiguro na magiging maayos ang buhay naming magkakapatid
Pero ang sad part lang ay nawalan ako ng oras para sa paghahanap ng taong makakasama ko habang buhay. Simula nung tumuntong ako sa edad 30 ay hindi na ako naniwala na hindi naman dapat hinahanap ang pag-ibig. Dahil kusa itong dadating sa'yo. Dahil lalagpas na ang edad ko sa kalendaryo. Pero tanging isang pangalan lang ang lalaking dumaan sa buhay ko. Si Lucas pa rin. Minsan nga ay sinisilip ko pa ito sa Facebook kahit na alam kong meron na itong sariling pamilya. Nakita ko rin na hindi naman sila nagkatuluyan ng babaeng kahalikan niya noon. Napaisip tuloy ako na siguro kung naging kami, ay baka hindi rin naman kami ang magkakatuluyan. Sa lahat ng tao dito sa mundo ay tanging si Papa lang ang nagsasabi sa akin na huwag muna akong mag-asawa. Dapat daw ay i-enjoy ko ang buhay habang wala pa akong sariling pamilya. Kung maaari raw ay libutin ko ang buong mundo. Lagi niya pang hinihirit sa akin na hindi naman daw siya nagmamadaling magkaroon ng apo. Basta, ang gusto niya lang ay huwag muna akong mag-asawa. Dahil pag nag-asawa ako agad, ay mauubos na ang oras ko sa pag-aalaga sa pamilya ko. At hindi na raw ako magkakaroon pa ng oras para mag-enjoy. Pero ang lahat ng mga salitang yun ay para bang isinama ng hangin noong namatay na si Papa. Yun talaga ang masasabi kong bagay na mas masakit pa sa breakup. Nasa edad 35 ako nung iniwan niya kami. Mahirap tanggapin dahil ang kaisa-isang lalaki sa buhay ko ay iniwan kami ni Mama. Papa, bakit naman ang bilis mong umalis? Bakit iniwan mo ko agad, Papa? Gumising ka na. Bumangon ka dyan. Hindi ko kaya makita kang ililibing. Hagulgul ko. Anak, kailangan na nilang ilibing si Papa mo. Tumayo ka na. Hindi na natin may babalik si Papa mo. Ani Mama. Ayoko, dito lang ako. Hindi ko iiwan si Papa. Hindi mo ba naiintindihan, Ma? Pag inilibing na si Papa, hindi na natin siya makikita kahit kailan. Patuloy kong hagulgol. Naalala ko pa noon, nawalan ako ng malay kaya wala nang nakapigil pa para tuluyan ng ilibing si Papa. Nung nagising ako naiinis ako sa sarili ko. Kundi lang sana ako nawalan ng malay noon, hindi sana nailibing si Papa. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang realidad ng buhay, wala talaga akong magagawa. Dahil lahat naman tayo ay mamamatay. At lalong hindi ko mapipigilan na huwag ilibing ang aking ama. Kahit na ayaw ko pa sanang bumalik sa realidad ng buhay ay hindi naman pwede. Lalong ayaw ni Papa na mamuhay ako sa lungkot. Sigurado ako na kung nakikita niya ako, ay makakatikim talaga ako ng sermon. Pero kahit na ganun, ang tanging hiling ko pa rin ay sana
mabuhay ulit ang papa ko. Okay lang sa akin kahit na habang buhay pa niya akong sermonan. Kahit na parang isang bangungot sa akin ang mawala si papa. Sa ibang tao naman ay isa itong magandang senyales. Senyales para ligawan ako. Nakakainis lang dahil sa panahon ng pagluluksa ko ay may isang tao naman na masayang nangungulit sa akin. Inamin sa akin ni Carlos na matagal na niya akong gusto. Hindi lang daw siya makaporma sa akin dahil takot siya sa papa ko. Hindi naman daw siya masaya na nawalan ako ng mahal sa buhay. Masaya lang daw siya dahil sa wakas ay may paparamdam na niya sa akin ang matagal na niyang gustong ipahiwatig. Kahit ipagtabuyan mo pa ako ng maraming beses, hindi ako titigil manligaw sa'yo. Alam mo bang, ang tagal kong inantay itong pagkakataon na to? Kaya hindi ko sasayangin to, no? Okay lang sa akin na hindi mo ako gusto ngayon. Pero sisiguraduhin ko na gugustuhin mo rin ako balang araw. Tsaka mag-aantay ba ako sa'yo kung lolokohin lang kita? Kaya nga, dapat bigyan mo ako ng pagkakataon para may pakita ko sa'yo kung anong klaseng lalaki ba ako at kung gaano ba ako kaseryoso sa mga sinasabi ko sa'yo. Ani Carlos. Naku naman, gamit na yung mga linyahan mo eh. May nagsabi na sa akin yan noon. Tapos nung sumunod na buwan lang, may kahalikan ng ibang babae. Kaya naku Carlos, hindi mo ako maloloko. Bahala ka sa buhay mo. Masungit kong saan. Talaga? Sige, ikaw nagsabi niyan ha. Bahala talaga ako. Basta, opisyal na ligawan na to. Pursigidong Anya. Hindi naman yun talaga ang ibig kong sabihin nung sinabi ko na bahala siya sa buhay niya. Babawiin ko na sana ang sinabi ko na yun kaso mabilis itong nakaalis sa tabi ko. Aaminin ko, hindi talaga kagwapuhan itong si Carlos. Pero dahil sa matalino ito at ang galing kong magsalita ng English ay maraming babae talagang naaaliw sa kanya. Sabi nga ng iba naming katrabaho ay ang swerte ko raw dahil kahit marami ang nagkakagusto sa kanya, ako pa rin daw ang tinitibok ng puso nito. Dahil sa padami ng padami ang nakakaalam na nililigawan ako ni Carlos ay ang dami ding tao ang nagkwento sa akin kung gaano ito kabait na tao. Sa mga katrabaho ko lang din nalaman kung gaano siya ka-religious. Kumbaga, kung naging gwapo lang talaga siya ay masasabi mo na wala na talagang mapipintas sa kanya. Kahit na gano'n ay hindi pa rin ako nagkaroon ng kahit konting pagtingin sa kanya. Naiirita pa rin ako sa tuwing sumusulpot ito sa harapan ko. Hindi naman talaga ako bastos na tao pero minsan ay pinagtatabuyan ko talaga siya. Pero isang araw ay nanibago ako dahil walang Carlos na bigla na lang sumusulpot sa harapan ko. Wala akong cellphone number niya kaya hindi ko alam kung bakit hindi siya pumasok sa trabaho. Yung isang araw na hindi siya pumasok ay umabot hanggang 3 araw. Kaya naman nung mapag-usapan ng mga katrabaho namin na puntahan siya sa bahay nila, ay sumama ako. Nung una ay dinideny kong hindi talaga ako nag-aalala sa kanya. Pero hindi talaga ako magaling magtago ng nararamdaman kaya inamin ko na lang. Hanggang sa pumayag na nga akong ligawan niya ako.
Na-realize ko kasi na habang tumatagal ang panahon ng pangungulit niya, ay nagkaroon na siya ng puwang sa puso ko. Kaya naman sa lahat ng trinangkaso na nakilala ko, siya lang ang masaya. Naging official na talaga ang ligawan naming dalawa. Habang tumatagal ay sobrang napamahal na siya sa akin. Minahal ko ang lahat ng katangiang taglay ni Carlos. Maliban lang sa isa, ang pagiging pansinin niya sa mga babae. Aaminin kong naging sobrang selosa talaga ako. Dumating ako sa punto na kahit katrabaho namin ay ayokong kinakausap niya. Pati nga rin ng mga ka-churchmate niya ay pinagseselosan ko na rin. Naiintindihan naman daw niya ako dahil naikwento ko na sa kanya ang naging karanasan ko kay Lucas. Pero kahit na ganun ay madalas ay nagiging dahilan yon para magkaroon kami ng tampuhan. Isang araw na may tampuhan kami dahil sa mga babaeng nagpapakyut pa rin sa kanya, ay nagawa niya pa rin akong ihatid sa bahay. Pagkapatay ng motor ay agad kong tinanggal ang helmet na ginamit ko at naglakad. Hindi ko siya kinibuan. Basta umalis na lang ako. At tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad papunta sa gate namin. Agad itong nakiusap na gusto niyang maayos ang problema naming dalawa bago siya umuwi sa kanila. Trixie, natural lang yung ngumiti ka sa ka-churchmate mo, lalo na sa mga kasama ko sa worship team. Walang masamang ibig sabihin yung mga ngiti nila na yon. Ilang beses ba natin itong napag-usapan? Paliwanag niya. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Okay, I'm sorry. Okay na ba yon? Okay na ba tayo? Pwede ka na ba umalis? Sarkastikang saad ko. Ang daming etchos nito. Ang gusto mo, ikis pa kita? Hindi pwede. Virgin pa lahat ng parte ng katawan ko. At para lang to sa lalaking mapapangasawa ko. Kaya isang malaking no. Inis kong dagdag. Kailan ba ako humingi sa'yo ng halik? Malaki ang respeto ko sa'yo. Mahal na mahal kita at pinangako ko sa Diyos na hindi kita babastusin. Ang gusto ko lang naman, maging okay tayo. Kasi alam ko kapag umalis ako dito ngayon, magpapatay ka na naman ng cellphone. Day off mo pa naman bukas kaya hindi ko alam kung anong oras mo bubuksan ulit yung cellphone mo. Anya. Iniwan ko sa labas ng bahay namin noon si Carlos. Inabot pa siya ng ilang minuto sa tapat ng bahay pero hindi na ako lumabas pa. Pasilip-silip lang ako sa bintana at pinagmamasdan ko siya. Matagal-tagal din siyang nakatingala sa langit na parabang may malalim itong iniisip bago ito tuluyang umalis. Pero hindi ko na yon binigyan pa ng pansin at nagpahinga na ako. Tulad pa rin ng dati sa tuwing naiinis ako sa kanya, ay pinapatay ko ang cellphone ko hanggang umaga para hindi niya ako makontak. Pero kahit naman ganun ay siya rin ang laman ng isip ko hanggang sa makatulog na ako. Yun na kasi ang nakasanayan kong gawin sa tuwing sinusumpong ako ng pagiging selosa ko. Ayaw ko na tatawagan niya ako. Pero ang lahat ng sinabi ko kay Carlos ay pinagsisisihan ko ng sobra. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nung binuksan ko ang cellphone ko at napuno ng newsfeed ko ng mga pictures ni Carlos.
May mga captions na akong nababasa at namamaalam sila dito. Sinabi din nila na kung gaano nila ito namimiss. Gulong-gulo na ang isip ko kung anong nangyayari at agad kong tinawagan ang mama niya. Doon ko lang nakumpirma. Napatay na si Carlos. Nabangga ang motor niya ng isang malaking truck kagabi habang papauwi siya sa bahay nila. Hindi ko na mapigil ang humagulgol ng malakas nang nalaman ko ang nangyari kay Carlos. Pati si mama nga na naglalaban ng damit ay agad napasigaw at naguluhan kung anong nangyayari sa akin. Bakit siya? Bakit kailangang pati siya? Pasigaw kong iyak. Hindi ko naintindihan. Ano ba kasing problema? Sabihin mo na at kinakabahan ako, anak. Tarantang ani mama. Ma, patay na si Carlos. Kasalanan ko to. Kasi nga, sobrang ingat niya sa pagmumotor kaya alam kong hindi siya basta-basta madidisgrasya. Baka dinamdam niya yung pagtatampo ko kaya hindi siya nakafocus sa pagmumotor. Kasalanan ko to, ma. Tuloy-tuloy kong saad habang umiiyak. Hindi mo yun kasalanan kasi disgrasya yun. At madalas nangyayari yun sa lahat ng tao kahit hindi man natin gustuhin. Nagkataon lang na may tampuhan kayong dalawa nung mangyari yun kay Carlos. Pero hindi ibig sabihin nun, kasalanan mo na. Ani mama. Hindi ko alam kung meron bang kabarangay natin ang makaka-relate sa ganong pangyayari sa buhay ko. Nawalan na ako ng ganang mabuhay pa. Lahat na lang ng lalaking minamahal ko ng sobra ay iniiwan ako. Ang pinakamasakit ay hindi ko na sila makikita pang muli. Sising-sisi ako sa ginawa ko kay Carlos nung huling magkasama kami. Sana pala ay mas nilawakan ko na lang ang pang-unawa ko. Sana'y niyakap ko na siya noon ng mahigpit. Sana pala ay mas marami pa kaming date na ginawa. Siguro ay hindi na talaga para sa akin ang pag-aasawa. Hindi na rin kasi tumibok pa ang puso ko kahit sa kaninong lalaki. Mas gusto ko na lang baunin ang masasayang alaala sa akin ng mga lalaking minahal ko. Eto ako ngayon. Ine-enjoy ko pa rin ang buhay single kahit na may edad na. Dito ko natatapusin ang kwento ko. Sana'y nag-enjoy kayong pakinggan ang kwentong pag-ibig ko. Patuloy pa rin akong susuporta sa inyong programa. God bless po sa inyong lahat. Ang inyong kapuso at forever kabarangay, Trixie. Minsan lang sa mundo, isinilang